Gawa na natin ng follow-up video yung comment ni Mick Smith kung need ba ng ID. So, umpisa na natin. Diretso na kagad tayo dito. Tinatanggap ba ang MySSS card kahit saan? So, ang sagot dito, hindi. Okay, valid lang siya sa SSS branch. Ano ba yung silbi ng MySSS card? So, ito ang silbi niya. Para lang makatanggap ng benefit claims, loan applications, verification process. So, kung mag-update ka ng information, pwede may ipakita yung MySSS card mo bilang valid ID sa kanila. So, pagdating naman sa mga ibang establishments, kunyari pupunta ka ng Globe or sa banks, magtatanggap ka ng remittance, valid ba yung MySSS card? Hindi. So, ito yun. Hindi required tanggapin ng banks, government agencies, private companies, remittance centers, and telcos yung MySSS card. Kung titignan mo sa website nila, kung mag-open ka ng bank account, makikita mo doon yung mga list ng primary IDs and secondary IDs. Wala doon yung MySSS card. Okay, worth it bang kumuha ng MySSS card? Para sa akin hindi kasi karamihan naman sa atin is meron ng mga Philippine bank account katulad ng GCash. Yan yung pinakasikat. Or kahit anong mga major banks. Kasi pwede naman natin i-register as disbursement yung bank account natin para doon na lang papasok yung mga SSS loans, pensions, and other benefits. Punta naman tayo sa bad side ng pagkakaroon ng MySSS card. Karamihan kasi sa atin, ang tingin sa MySSS card is isang valid ID, which is na-explain ko na nga kanina na hindi naman. So, bakit delikado? Andyan yung card details ng ATM card natin na Discartec account. So, laging nire-remind sa atin ng mga banks na dapat tayo lang yung nakakita ng card information natin. Nandyan sa card na yan ang card number, expiration date, and CVV. Yun yung critical. Once na ginamit natin yan sa pag-submit ng requirement sa isang ina-applyan natin, so, binibigay na rin natin kagad dyan yung card information. Ang risk kasi nun, kung hindi ka techie, tapos let's say matanda ka na, hindi mo na-realize na binibigay mo na yung card information mo dun sa ina-applyan mo. Ang delikado pa dyan, pag ginawa mo ng photocopy or pinaserox mo yung MySSS card mo front and back, so complete information nilagay mo dun. So maliban dun sa card details, andun yung personal information mo, yung full name. Delikado kasi yun. Di ba nga nagsisend ng reminder yung mga banks na pagdating sa card, as much as possible, pag bibili tayo sa tindahan, 100% of the time dapat nakikita natin. Kasi baka mamaya yung kahera, pinipicturean na yung ATM card natin o yung MySSS card. Perfect recipe kasi yun para magamit na yung card information na mananakaw dun sa MySSS card para manakawan ka. Gagamitin na yan sa mga online shop, ipambibili. So kung let's say senior ka, dyan pumapasok yung pension mo, baka bigla-bigla, since alam naman ng karamihan, sigurado yung pati yung mga hackers is alam kung kailan pumapasok yung pension mo. So tatimingan lang nila yon and possible kang manakawan. Baka maunahan ka mag-withdraw ng perang papasok sa'yo. Ang mas masaklap pa dyan is kung nag-iipon ka dun sa Discartec account mo. Since mananakaw din yung card details mo, so baka one-time, big-time ka. Punta naman tayo sa marirecommend ko. Kung OFW ka na wala pang national ID, mas maganda kumuha ka na. Kasi ang perfect valid ID natin is yung passport plus national ID. Mag-apply ka lang sa PhilSys office, ayan, pipicturean ka doon, kukunan ka yata ng fingerprint kung tama ako. Tapos okay na. Huwag mo nang hintayin yung physical national ID kasi ang importante is makapag-register ka muna doon. Tapos mag-register ka sa eGovPage app para lumitaw yung digital national ID mo doon. So ako personally hindi ko pa natatanggap yung physical national ID ko and hindi ko na rin naman siya hinahanap. Kasi enough na sa akin yung digital national ID na nasa eGovPage app. Ang maganda pa sa eGovPage app is kung ano man yung iba ko pang valid ID, lumilitaw din doon. So kunyari, yung PRC, PhilHealth, OWA e-card. So nandun yung iba ko pang valid ID. So kung mag-a-apply ako let's say sa bangko, kung maghanap siya ng valid ID, kung di ko trip ipakita yung national ID, pwede akong pumili ng iba pang primary valid ID doon sa listahan ng eGovPH app ko. Let's say ipapakita ko doon is yung PRC. So yun, tatanggapin pa rin na valid ID kahit na digital lang siya. Punta tayo sa other government IDs commonly accepted. Okay, widely accepted siya, pero para sa akin hindi mo kailangan kumuha nito. Maliban sa Senior Citizen ID at saka PWD ID. Okay, so ito yung mga hindi mo kailangan, yung OWA ID,
Barangay ID, TIN ID, Pag-ibig Loyalty Plus Card, at saka PhilHealth. Hindi siya importante. Okay, dito sa OWA ID, hindi mo kailangan kumuha ng physical card. Huwag kang magsayang ng oras dyan kasi lumilitaw naman yung OWA e-card natin sa eGovPH app. And nandun din siya sa OWA mobile app natin. So, ang importante lang dyan is na-access mo yung online account mo ng OWA para in case na kailangan mo mag-present ng ID, ipapakita mo lang yan. Dito naman sa TIN ID, hindi rin siya importante kasi ang importante lang naman dyan is yung TIN number. Hindi natin kailangan ng physical ID dito. Pag nag-apply tayo ng banks, hingin lang naman sa atin yung TIN number. Kailangan maibigay mo sa kanya yung TIN number mo. Hindi mo kailangan ipakita yung TIN ID mo. And pangalawa, secondary ID to, hindi siya primary ID. So, pag pinakita mo yan, hanapan ka pa ng isa pang ID para lang makumpleto yung, or para lang mag-proceed yung transaction mo sa mga banks. Next is Pag-ibig Loyalty Plus Card. Ito, tingin ko hindi rin siya importante. Same reason sa kung bakit ko ginagawa yung video na to. Naka-attach dyan yung card information natin. Which is, kung gagamitin mo siya bilang valid ID, naka-expose yung card details mo dyan. So, it's a no. Tsaka ang importante lang din naman sa Pag-ibig is yung Pag-ibig number natin. Yun yung isa-safe keep natin, ilalagay natin sa Google Keep app, huwag natin kakalimutan. And ang isa pang importante sa Pag-ibig is may access ka lang dun sa account mo. PhilHealth ID. PhilHealth ID, ganun din. Ang importante is yung PhilHealth number natin and na-access natin yung account natin sa online. Maliban doon, hindi natin kailangan ng PhilHealth ID. Okay, so dito sa tips. Most important tip for OFWs, ito yung combination na yan. Passport plus national ID or passport plus driver's license. Pero para sa akin, best itong passport plus national ID. Enough na to para magawa natin mga transactions natin sa mga banks, remittance centers, or kahit anong mga ina-apply natin na establishment sa Pinas.